Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Bad news sa mga fans ng Los Angeles Clippers at ni Kawhi Leonard. Inanunsyo ni Shams ng ESPN kanina na out indefinitely ang two-time Finals MVP sa pagsimula ng 2024-2025 NBA season dahil sa inflammation o muling pamamaga ng kanyang kanang tuhod. Tila ba walang katapusan nga mga kaibigan ang problema ni Kawhi sa kanyang tuhod mga kaibigan. Last season pa nga siya injured at may buong off-season siya para ipagpahinga ito at ngayon ay hindi pa din siya handa. Madami ay nagsasabi na dapat na umanong magpahinga ng tuluyan sa basketball si Kawhi at tapusin na ang kanyang career para sa ikabubuti ng kanyang buhay after basketball. Ganun pa man kung ikaw nga si Kawhi ay bakit mo naman tatapusin ang career mo kung sumasahod ka ng milyones kahit na injured ka, diba? Sagot din ng team ang lahat ng rehab at doctor fees. Ganun pa man, not a good sign para sa Clippers fans. Ang sinabi nila mga kaibigan ay out ito indefinitely dahil ibig sabihin nga nito ay hindi lang ito mabilisan. Bagkus hindi nila alam kung gaano katagal ito aabutin. Wala kang timetable para sa kanyang injury. Subalit kung gusto nyo nga ng positive outlook, mas mabuti na nga mga kaibigan yung ngayon out si Kawhi sa simula ng season kaysa naman umabot sila ng playoffs at dito ito tatamaan ng injury. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang trending naman ang poster dunk ng number 2 pick sa last year's NBA draft Brandon Miller kay Miles Turner. Medyo slow start nga o typical rookie ang nagsimula niya last season. Subalit sa second half ng season ay nagpakita na nga siya ng kanyang star potential at ngayong preseason ay pinagpapatuloy niya ito. Matapos na magtala ng 26 points and 5 rebounds last game, ngayon nga ay nagtala naman siya ng 20 points at maliwanag nga na sila ni LaMelo Ball ang cornerstone ng franchise na ito. At si Trey Man naman ang magsisilbi bilang 6-man. Questionable sa ngayon kung playoff contender ba sila. Subalit young and exciting team nga sila mga kaibigan. Sa panalo naman ng Houston Rockets laban sa San Antonio Spurs sa score na 129-107 ay nagliyab si Jalen Green at nagtala siya ng 30 points on 7 of 13 shooting sa 3-point line sa loob ng 27 minutes. 21 points, 10 rebounds si Şengün on 9 of 12 shooting sa field. 18 points, 6 rebounds din si Amen Thompson. 15 points, 5 assists si Fred VanVleet. 12 points, 7 rebounds, 4 assists si Dillon Brooks. At 11 points, 9 rebounds and 2 blocks si Jabari Smith Jr. Isang malaking improvement ni Jalen Green ngayon ay naglalaro na nga siya under control. Hindi na siya yung tila ba palaging nagmamadali. Hinihintay niya nga ang pagkakataon at hindi pa na 100% palagi at talon lamang ng talon. May pagkakataon nga siya na maging first time all-star ngayon. Subalit tiyak na hindi ito magiging madali dahil sa talent level na meron ng Westgard sa ngayon. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?